Makinig kayo, tapos after na tayo na. Sige. Ako nga pala si Kuya Jun. Kuya Jun. Madali lang tandaan kasi nasa kalendaryo. Pagkatapos ng May, Jun. Ang asawa ko ay si Ami. Tagay ko si Kalikula. Ngayon ko si Kapitan Oki. Ayan. Yung kapitan natin, asawa ng aking may bahay. No? So, ako nga pala ay isa sa mga tagapagturo ng values. BFC, Values Formation Council. No? So, bago tayo mag-start, gusto ko mag-pray muna tayo. No? Dito tayo yung ako, kumipit. Manalangin tayo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon ito. Sapagkat kami, Panginoon, ay nakarito para nakapakinig at nakapag-aral na yung salita. Idalangin po namin sa bawat estudyante na narito ngayon. Ang Banal Espiritu ang maging gabay at tagapagturo po namin. Salamat po, Ama, sapagkat kami, Panginoon, ay iniingatan mo, ginagabayan mo. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala, biyaya mo, isang dumaloy sa bawat isang estudyante nito, maging sa tagapagturo po nito. Ang patuloy na pagpapala, biyaya, at sa patuloy po namin. Binigyan ko po ang lugar na to, ang kapayapaan, at papala mo ang siya makayap. Pulihin ka, tambayin ka. Sa pangalan ng Jesus. Amen. So, values. Bakit mahalaga yung values? Sabi nga ni Dr. Rizal, ang kabataan, pag-asa ng values. Pero kapag ang kabataan ay naligaw ng landas, hindi na siya pag-asa. Ano na siya? Kasi, salot niya, salot. Hindi na siya magiging mabuti, halimbawa. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagpa-values, para makilala natin ang may likha sa atin. Sino ba yung may likha sa atin? Ang Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Lahat tayo nilikha ng Diyos. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Merong purpose ang Panginoon kung bakit tayo nilikha. Hindi nga lang nilikha ng Diyos para kumain, mag-aral, magtrabaho, magkapamilya, mag-asawa. Diba? Nilikha ka ng Diyos para mag-lingkod sa Kanya. Ang purpose natin is loving God, loving people. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Mahal niyo ba yung nakabili? Di ba? Mahal kayo kasi mahal tayo ng Diyos. Ang nagsasabing sila ay may Diyos, kailangan marunong silang magmahal sa Kanyang kapwa. No? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral ng values ay para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Sabihin natin relasyon. Relasyon. Hindi relihiyon. Kasi wala namang relihiyon na makapagliligtas. Wala namang relihiyon na takot sa krus. Sino ang natakot sa krus? Si Jesus. Si Jesus ang kailangan natin. Hindi relihiyon. No? Magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Mahalaga yun. Kasi kung wala tayong relasyon sa Diyos, ano mangyayari sa atin? Maaaring tayo ay mapahamak.
Kasi tayo ay makasalanan. Sino rito yung hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Ibig sabihin lahat tayo nagkakamali. Kahit ang pangalan mo ay Pekto, hindi ka pa rin perfecto. Kasi lahat nga tayo ay nagkakamali. Pangalawa, siyempre dahil nagkakasala tayo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan kamatayan? Sa impyerno. Di ba pag namatay ang tao, dalawa lang ang pupuntahan? Cemetery o saka hospital. Hindi! Dalawa lang! Pag namatay ang tao, pagka masama ka, sa impyerno ka. Sabi nila, pag mabait ka, sa langit ka. Naniniwala ba kayo doon? So, kinakailangan na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino yun? Si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya, manalig sa Panginoon, ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay. Amen. Yan ang kailangan natin, kaligtasan. Pangalawa, ang purpose kung bakit tayo nag-aaral ay tayo magkaroon ng Ama sa langit. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos. Naniniwala kayo dun, di ba? Lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Yung gumagawa ng masama, yung pumapatay, yung nagnanakaw, kaninong anak yun? Sa demonyo. Di ba? Ikaw, kaninong anak ka? Anak ako ng nanay ko. Hindi lang yun, dapat maging anak ka ng Diyos. Di ba? Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi ka magiging anak ng Diyos. Kasi lahat tayo ay nagkasala. At siyempre, kung tayo ay nagkasala, kailangan natin na magtutubos sa ating mga kasalanan. Sino magtutubos sa atin? Si Jesus. Pangatlo, siyempre, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Pag sinabi mo temporary, pangsamantala. Sino rito alam kung kailan siya na mamamatay? Hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay, di ba? Ang kamatayan dumarating sa buhay ng tao. Ang kamatayan, walang pinipili. Bata, matanda, may ngipin, o wala. Lahat tayo mamamatay. Sino rito hindi mamamatay? Lahat tayo mamamatay. At pag namatay tayo, itong katawan natin, anong gagawin? Ibabaon sa lupa. Pero yung kaluluwa mo, saan pupunta? Saan pupunta? Kasi pag namatay tayo, meron tayong espiritu, kaluluwa, at saka katawan. Sa English, spirit, soul, and body. Kung sarado mo, meron ka nun. Ay yung mga hayop, meron ba silang kaluluwa? Wala. Kaya kakaiba ka. Sa lahat ng likha ng Diyos, ikaw ay merong espiritu. Meron kang kaluluwa. Pero yung mga hayop, walang kaluluwa yan. Pag namatay yan, wala na. Ibabaon sa lupa. At sila ay magiging lupa. Pero ang tao, pag namatay, ibabaon itong katawan natin. Kasi ito, nagkakasakit.
ito nangihina. Di ba? At ito ay malulusaw. Di ba pag namatay ang tao, i-imbalsamuhin ko, mamamatay. Hindi living at magiging lupa. Sabi ng Biblia, nanggaling tayo sa lupa. Pag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. Pero yung ano mo, yung kaluluwa mo, at saka yung espiritu, saan pupunta? Yan ang hihiwalay. Pag namatay yung tao, naliging na, yung kanyang kaluluwa, at saka espiritu, babangon. Aakyat sa langit. Pero yung mga masasama, saan pupunta? Sa impyerno. Ang impyerno at saka langit nasa Biblia yun. Kaya habang buhay ka pa, siguraduhin mo na pag namatay ka, punta ka sa langit. Amen. Amen. Hindi yung pagkapatay ka na, tsaka mo maalala pumunta sa langit, wala na. May kasabihan tayo habang may buhay, ay pag-asa. Kaya ngayon pa lang, kilalanin mo na si Jesus. Tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. May natutunan ba? So yun, magkakaroon ka ng bagong buhay. Kasi sabi ng Biblia, ang lahat na nakipag-isa, nanalig, sumampalataya sa Panginoon, ay mayroong buhay na walang hanggan. Pangatlo, siyempre, kapag ikaw ay may buhay na walang hanggan, meron kang relasyon sa Diyos. Gaganda ang iyong buhay. Diba? Sabi ng Biblia, ang Diablo, si Satanas, ang purpose niya kung bakit siya naparito, para manira, mangwasak, pumatay. Diba? Ang impyerno para sa demonyo. Naniniwala ba kayo doon? Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa demonyo. Para sa kampon ni Satanas. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa iyo ang impyerno. Hindi para sa atin yun. Para kanino? Para sa demonyo. Kasi yung mga tao, ano sila, yung demonyo, niyayain niya yung tao papunta sa impyerno. Kaya huwag kang magpapadala sa masamang espiritu o sa masamang tao, masamang impluensya. Diba? Huwag kang makikisama sa masamang barkada. Pipiliin mo yung sasamahan mo. Yung dadalhin ka sa tamang landas. Hindi sa masamang landas. Hello? Diba? Pipiliin mo yung sasamahan mo. Kasi kung nagkasama ka sa masama, ikaw ay nagiging masama. Halimbawa, sumama ka sa 5 marites. 5 marites. Pag sumama ka sa 5 marites, magiging 6 na yun. Kasi sumama ka eh. Di ba? Kaya huwag kang makikisama sa masama. Nakakahawa yun, di ba? Sabi nga nila, kapag ang kamatis, o isang basket na kamatis, nahaluan ng isang bulok na kamatis, ano mangyayari sa hawa, di ba? Ayan. Kaya, yun, para magkaroon tayo ng magandang buhay, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Yes! Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos para paglingkuran ang ating Panginoon.
Amen. Diba? Tayo ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sabi mga kanina, loving God, loving people. Mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa. Yung 10 utos, naging 2 na lang. Kasi yung 10 utos, mahirap yun, di ba? Makampakatan, magkamakisinungaling, di ba? Magkamangalunya. Di ba? Yung mga 10 utos, ang ginawa ng Diyos para hindi tayo mahirapan, naging 2 na lang. Ang tawag doon is the greatest commandment. Ang pinakamahalagang utos. Sino nakakaalam nun? Yung the greatest commandment. 2 lang yun eh. Ito 10 utos yun. Ang greatest commandment is love the Lord your God. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ano yung pangalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa. Paano yung kaaway ko? Kasama yun. Kapwa yun, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano natin inaalagaan yung sarili natin? Diba, pinapakain natin, pinapaganda natin, binibihisa natin. Di ba? Kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, yun din ang gagawin mo sa kapwa. Hello? Diba? Yung yung 10 utos, naging 2 na lang. Ano uli yun? Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ano pa? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Number 2, love your neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Amen. Gawin mo yan at ikaw ay aasenso. Ikaw ay uunlad. Magiging masagana at maligaya ang iyong buhay. Amen. Amen. Yun lang. Dalawang utos lang. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. May natutunan ba? Balikan natin. Ano yung dahilan kung bakit tayo kinakailangan magkaroon ng relasyon sa Diyos? Una-una, para tayo ay maligtas. Amen. Pangalawa, para tayo ay maging anak ng Diyos. Pangatlo, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pang-apat, magkaroon tayo ng magandang buhay. At panghuli, makapaglingkod tayo sa Diyos. Loving God, loving people. May natutunan na tayo. Amen. Amen. Sige, mag-pray tayo. Buko natin yung ating ulo at susot natin yung ating mata. So, sa oras po ito, nagpapasalamat po kami sapagkat kami, Panginoon, ay tinuruan mo kung paano ka mabuhay sa mundo ito. Nalangin po namin na ang salita mo mga tanim sa aming puso ay tingin mo sa aming buhay at magkaroon po kami ng kaligtasan.
oras ito, habang tayo po ay nakalubo at nakakikip. Kung gusto mo pakasukin si Jesus sa iyong buhay, bilang Panginoon ng iyong buhay, sumunod ka sa panalangin at sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, pinapanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghalit sa aking buhay. Panginoon Jesus, salamat po. Ako po ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng Diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus, na anak ng Diyos, ay patuloy ako nililinis sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal, hiniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, dilinis ng dugo ni Jesus. Ang demonyo, si Satanas, ay wala ng lugar, walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa Panginoon. May tanong ba kayo sa ating natalakay? Anong meron sa inyo ngayon? Kung tinanggap mo si Jesus, magaan. Ano pa? Naligtas ka. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kanino ka ng anak ngayon? Anak ka na ng Diyos. Lahat ng nanalig at sumampalataya sa Panginoon ay binigyan karapatan maging anak na ng Diyos. Amen. May natutunan ba kayo? Sige, salamat.